Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal kong Bulakenyo. Tayo po ay magsama-samang muli para sa panibagong episode ng ating programa. Ating punto ngayon ang mga naging aktibidad, mga plano at proyekto sa ating lalawigan para po ba sa kapakinabangan ng bawat Bulakenyo. Tunghayan po natin ang mga kaganapan sa ating lalawigan, mga balitang mahalaga sa bawat Bulakenyo. Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office o PIHACTO, isinagawa ang courtesy visit ng Hari at Reyna ng Singkaban 2025 winners. Sa mga naging sponsors kabilang ang Tatak Bulakenyo Pasalubong Center, The Aristocrat Restaurant at Catrion Aesthetic and Medical Group. Nagsagawa rin ng Malolos Heritage Tour sa pook pangkasaysayang simbahan ng Baraswain at Palacio Real de Santo Niño. Layunin nitong ipakilala ang mga nagwaging hari at reyna ng Singkaban 2025 bilang mga bagong mukha ng kultura, kasaysayan, sining at turismo ng Bulacan. Nagbigay daan din ang programang ito upang pasalamatan ang mga naging katuwang na tourism-related establishments o TREs at iba pang institusyon na naging bahagi ng tagumpay ng programa. Sa pangunguna ng Belkens Pharma katuwang ang Provincial Public Health Office, matagumpay na isinagawa ang Sagip CPR, Hands-Only CPR Training noong ika-10 ng Oktubre sa La Consolacion University City of Malolos, Bulacan. Ang Sagip CPR ay isang kampanya sa Pilipinas na naglalayong turuan ng mga tao ng hand-only CPR at kung paano gamitin ang Automated External Defibrillator o AED bilang life-saving measures sa mga pagkakataong may biglaang cardiac arrest. Layunin nito na turuan ng 1 milyong Pilipino na maging handa at may kakayahang magsagawa ng CPR. Palawakin ang abot ng edukasyon sa CPR sa mga paaralan, barangay, civic groups, at ibang komunidad. At gayon din ay gawing second nature ang CPR para sa ordinaryong tao, hindi lamang para sa mga profesional sa medisina. Something remarkable and magical happens when we combine Japan's precision and technology with Filipino ingenuity. We believe Japan and the Philippines are the best partners for each other. We are not coming here just to be observers. We are coming here as friends. We are coming here as co-partners and collaborators for Japan and the Philippines. And it is with my great pride and pleasure that I present to you one of our most anticipated projects, the new Manila International Airport here in Bulacan. These initiatives are our commitment to have an inclusive development empowerment in the area of Bulacan. This is just a step closer for our nation to take the quantum leap to achieve global competitiveness. Bulacan offers a diverse, resilient economy supported by proactive governance and a dynamic business community. The BCCI remains fully committed to creating an environment where partnerships can flourish and progress is shared. We believe that collaborations such as this visit mark the beginning of a new chapter in global excellence. To our Japanese guest delegation from BCCI Japan, and soon to be the partners of the provincial government of Bulacan, and we hope this visit and deepen your confidence in the potential of Central Luzon and the province of Bulacan. We look forward to welcoming you back
just share information about how ideal a logical investment is Central Luzon and Bulacan. We are deeply grateful to the Japanese delegation for visiting our province and for continuously supporting our shared mission of economic development. We hope that this mission will open new doors for connections between Japanese companies and Bulacan-based enterprises. Thank you for continued support and confidence in Bulacan. Together, let us build bridges of progress that go beyond business. Maraming salamat. Mabuhay. Arigatou gozaimasu. We are all excited with this opportunity to explore strategic investment and business partnership that will unlock economic opportunities and sustainable progress for all of us. Watashi wa koko ni ariroku koto otetongo orikushibu wamemasu kono partnership ga Bulacan to Nihon no businessman Tono suyu yoso nihajimari no naru koto o negatimasu. Soste watashi wa Bulacan seibu ga minasan no torikomi o senyoku de shen suru koto o oyakusoku shimasu. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. We'd like to congratulate in advance all applicants today. Sana makakuha po kayo ng magandang trabaho in time for our Christmas season. And to the employers din, congratulations in advance. And sana po makahire din kayo na kailangan niyo pong employees which will fit your qualifications. Ang ating mahal na gobernador ay lagi na at sa tuwina ay prioridad niya na ang kabataang Bulakenyo, ang isang Bulakenyo ay makapaghanap ng isang marangal na trabaho kung saan ito ay magiging tulay upang matulungan ninyo ang inyong pamilya. Na-hire ako sa Jollibee Santa Rita, Bulacan. Para po kay Gob and kay Vice, maraming salamat po sa pagbuo ng event na ito na sobrang daming matutulungan mga gustong maging empleyado at mabigyan ng magandang kinabukasan. I'm happy po kasi almost 3 months na rin po naghahanap and ngayon lang po na-hire. Nagpapasalamat lang po ako dahil po sa opportunity na binigay po sa amin. Maraming salamat po sa Pesos, kay Vice and Gov po. Maraming salamat. Sa ating naman pong mga valued partners from the private sector, yung ating pong mga participating companies. Kami po ay tunay na nagagalak sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa aming adhikain na amin pong matulungan at mailapit sa inyong pintuan ang mga kababayan na gustong magkaroon ng maayos at disenteng hanap buhay. Sa maaaring na pagbati at pusong pagsalamat sa bawat isa sa inyo na narito ngayon upang mag-isa at makibahagi sa ating taunang pistang buhay. Ang pisong ito ay hindi lamang simpleng pagdiriwang. Ito ay patunay ng ating pakikisa at tatagan ang pagmamahal sa ating kultura bilang mga katutubong dumalo. Huwag nating nakalimutan ang ating pinagmula. Ang ating pagiging dumagat ay hindi lamang pagkamakilanlan. Ito ay ating dangal at lakas. Mabuhay ang ating kultura at mabuhay ang mga dumagat. I-enjoy po natin ang mag-aapot na ito at pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat po ng biyaya na kanyang pinagkaloob. Ang pagpapahalaga at pagmamahal namin ay pantay-pantay. Kaya nga po kami nagpupunta dito dahil po mahal namin kayo. At kung ano man po ang maitutulong natin, mga programa, tuloy-tuloy lamang po dahil isa po kayo sa aming prioridad dito po sa ating kalawigan at alaki po ang respeto namin sa ating mga kabalan at sa ating mga indigenous people. Mga kapatid natin tumagat, kayo ay mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at pagkamakilanlan bilang mga Bulakenyo. Kayo ang tagapangalaga ng ating kaligtasan, patuloy tayong nagsasagawa ng mga programa para sa inyong kabuhayan at kasanayan. Nais namin mabigyan kayo ng matatag na edukasyon dahil ito po ay susi sa mas magandang kinabukasan. Yan po ang ating isang dahilan kung bakit kami narito ngayon
sa inyo at nakikipag-celebrate ng ating Pistang Dumaga. Matagumpay na naisakatuparan ang Bulacan Cable and Telecommunications Incorporated Mid-Year Assessment sa pamamagitan ng Provincial Public Affairs Office sa Camilla Private Resort, lungsod ng Baliwag, Bulacan noong October 29 to 30. Layunin ng aktibidad na ito na higit pang mapalakas ang pagtutulungan at kooperasyon sa pagitan ng PGB at Makati, magsagawa ng pangkalahatang pagpupulong ng mga kasapi at makapagplano ng mga proyekto na tatalakay sa mga pangunahing inisyatiba at programang nakatakda sa hinaharap. Bahagi rin ito ang pagpapahayag ng pasasalamat sa patuloy na suporta at libreng pagpapalabas ng Galing Bulacan TV program sa tulong ng mga kasapi ng Makati. So ano na yung direction ng ating association? So definitely number one, we will continue to be part of our objective na to help the provincial government through PIPAW. Tutulungan pa rin natin sila in the proliferation of information. Second, we want to expand our membership. And number three, siyempre, hindi mawawala yung camaraderie natin na kaya may maganda tayong activity. Una po sa lahat, nais ko pong iparating ang pasasalamat po ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan dahil po sa inyong patuloy na pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan po sa Provincial Public Affairs Office. Taong 2000 pa po ay nakasuporta na po kayo sa amin. Ito po hindi lamang po banding, kasiyahan o palaro. Ito rin po ay magandang pagkakataon kung muli po natin pagtibayin ang samahan ng bawat isa. Dahil po, ang samahan po na ito ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng impormasyon sa bawat tahanan po dito sa Bulacan. Sa pakikipagtulungan ng panlalawigang tanggapan ng kasaysayan, sining, kultura at turismo o PIHACTO, matagumpay na isinagawa ng Kagawaran ng Edukasyon sangay ng mga paaralan sa Bulacan ang 2 araw na palihan para sa pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas noong November 4 to 5, 2025 sa Pulilan Central School, Pulilan, Bulacan. Sapagkat kapag nagtuturo tayo ng kasaysayan, dapat meron tayong malinaw na datos. Yun ang malaking problema natin. Kaya kumusta? Kumusta po? Layunin ng palihan na higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga guro sa pagtuturo ng kasaysayan at mapayabong ang kamalayang makabayan ng kabataan sa pamamagitan ng mas malalim na pangunawa sa pinagmula ng ating lalawigan at bansa. Tampok sa palihan ang mga lektura ni na Dr. Jaime V. Veneracion, History Consultant ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan na tinalakay ang kasaysayan ng Bulacan, at ni Dr. Lars Raymond C. Ubaldo, katuwang na propesor ng De La Salle University, Manila, nagbahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Napakahalaga ng institusyon, yung pagiging bayani, sapagkat sila ang taga-pagtanggol ng territorial integrity ng isang community. At usually, nagiging malakas ang makapangyarihan ng mga bayani sa mga pagkakataon na limitado yung kanilang agricultural economy. So, ang sinasabi ko rito, yung matrix na gagawin natin ay tutukoy dun sa progression o sa daloy ng kasaysayan na pagkatapos na matutuhan ng bata, magkakaroon siya ng diwang makabayan, diwang Bulacanyo. Yung makakatulong siya sa kanyang kapwa, makakatulong siya sa kanyang mga kalalawigan. Yun ang definition ng pagiging Bulacanyo. Nothing to do with being here or being born in Bulacan. Ang mas importante, yung kamalayan. Welcome po sa ating Provincial Vegetable Complex. Muli po natin binabalik ang isang mahalagang bahagi o yugto ng ating mga programa ukol sa pagpapalawak ng ating produksyon ng gulay dito sa ating lalawigan. Ang Provincial Vegetable Congress 2025 ay isang napakahalagang pagkakataon para sa ating mga magsasaka at nakatuwang na ahensya upang ipagdiwang at paunlarin ang industriya ng gulayan dito sa ating lalawigan. Ang kongreso ito ay patunay ng ating pagkakaisa ng pamahalaan, mga eksperto at mga magsasaka sa layuning palakasin ang produksyon, papalawak ang merkado at
mapatatag ang suporta sa ating sektor ng gulay. Together, let us build a stronger, more sustainable, and market-ready agricultural sector. Governor Daniel Fernando, maraming salamat po. Kung gaano kayo kagwapo, ganoon din po ang inyong puso sa agrikultura. At Vice Gov, Alex, thank you so much po. Patuloy po kayong nagsisigasig para sa magsasakang Bulacan. Nagpapasalamat po ako kay Governor Daniel Fernando po sa opportunity na binigay po sa amin po. On behalf of Seedworks Philippines po ay malaki pong opportunity para po makilala po ang mga product po ni Seedworks. Tapos po ang aking saya sa pag-iimbita po dito at makasama po kayo ngayon habang ating po pinagtitiwan at pinagtitibay ang ating sama-samang pangako sa industriya ng gulay. Isa sa mga pangunahing haligi po ang sektor ng high-value crops ng ating bansa. Ang tema po natin ngayong taon, pagpapatatag po ng produksyon, merkado at sistema ng suporta ay tunay po itong mapapanahon at nakabutuhan. Naniniwala ako na malaki ang maibibigay nito, hindi lamang sa kaalaman, kundi yung bang involvement ng mga magsasaka. Kami mga magsasaka, naniniwala kami na kami mahusay na instrumento para magkaroon o makatulong sa food productivity. Thank you, Gov, kasi binigyan nyo kami ng pagkakataon na makaunawa, makaintindi, at pagkakataon para mapakinggan namin yung mga dapat naming malaman, madagdagan ang aming kaalaman tungkol sa pagsasaka at paggugulay. Di kaya ko kayo lahat na makilahok, matuto, at maging bahagi ng mga programa ng agrikultura ng ating lalawigan. Ang pagsasaka po ay hindi lamang po tradisyon. Ito po ay isang tungkulin at karangalan ng magtanim ang kinabukasan para sa buong sambayanan. Sa tulong po ng ating pamahalaan ng lalawigan sa pamumuno ng ating People's Governor Daniel R. Fernando, mga lokal na pamahalaan at mga kawag ng mga pribadong sektor, patuloy po natin itataguyod ang mga programang magpapalakas sa sektor ng gulayan. And now for our top one, we have from Region 3, Province of Bulacan, garnering an LSR of 3,393,740,000 pesos. Umani ng parangal ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Gov. Daniel R. Fernando sa naganap na Bureau of Local Government Finance 38th Anniversary Stakeholders Recognition sa SMX Convention Aura, Taguig City noong 5 ng Nobyembre. Ito ay isang mahalagang pagtitipon na nagbibigay pugay sa mga lokal na pamahalaan at mga katuwang na institusyon na nagpakita ng kahusayan sa pamamahala ng pananalapi, kung saan ang lalawigan ng Bulacan ay nagkamit ng mga sumusunod na parangal. Top 1 in locally sourced revenues for fiscal year 2024. Top 3 in local sourced revenues to total current operating income for fiscal year 2024. At top 9 in year-on-year growth in local sourced revenue from fiscal year 2023 to fiscal year 2024. Sa lahat, salamat tayo sa BFGF, of course, sa Department of Finance. Maraming salamat po sa inyong pagkilalang ginawa sa lalawigan ng Bulacan. Lalo po kami magsisikap sa aming pagsiservisyo at lalo po namin itataas ang antas ng aming serbisyo. Sa po ng Nation's Office, sa Assessor Office, kaya Roting's Office, maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre sa lahat ng mga department heads, thank you so much po sa inyong support at mga malaki nyo. Ito po yung aray namin sa inyo. Maraming salamat po. Maraming nalulunod sa kapangyarihan. Kailangan matuto tayo bumalik sa basic. Bumalik kung saan tayo nanggaling. Alalahanin yung mga values na siguro sa ating ng ating mga magulang. Kaya habang doon sa ating mga kapapatahan, piliin lang natin maging magulang na ako. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasama sa ating pumulupon ng pagsala at lupon ng pagpili na talaga namang nahirapan sa dami po na mahuhusay na kabataan na deserving tumanggap na award na ito. Mga ginamang
itong Bulacan Awards. Saksi kami sa kung gaano katapang ang inyong relasyon. Nakita namin ang inyong pagpili para sa isang nagbabagong paspas at pakatarang lipunan. Being the courageous generation that you are, we hope and we pray that you will always know when to stand up for the truth, to defend life, to love this province, and to love this nation. I am really grateful that I received this kind of award because it is really unexpected for me. So I am very overwhelmed right now. I don't know what to say. With the setup right now, I can say that this will be one of the most memorable moments in my entire life. Ang aking buong pamilya at ang mga kasama ko sa trabaho, ang aming mga supplier, ang lahat ng aming stakeholders, ang nagtulak sa akin para magpursige at maabot man kung ano man yung naabot ko ngayon. I've actually been through a lot. I joined the national stage 3 times. All of them I represented Bulacan with all of my heart. And on my 3rd time, we actually garnered the National Crown of Miss Cosmopolitan Philippines. Sa mga kabataan na nangangarap din, kung ano man gusto nilang gawin na profession sa buhay, sa sport, sa pageant, sa politika, anything, just keep going and always pursue your dreams. Higit sa lahat, manampalataya kayo sa Diyos. Patuloy namin pinaparangalan ang kabataan may tatlong tuwing. Mahusaya, kakayahan, kabayanihan. Ngunit ngayong 2025, higit pa sa pagkilala sa inyong mga talumpay, nais ko pong higayahin kayong mag-iiging ng katotohanan, tagapagtaguyod ng katarungan at tagapangalaga ng kinabukasan. Sa diwang yan, mabuhay po ang mga ditong kabataan ng Bulacan, pagpalayan ko nawa ng Panginoon, ang kasalukuyan at pinatukasan ng aming lalawigan ng Bulacan. All of us have been working hard, making it a priority that nutrition is well implemented in your area. Congratulations po at maraming po salamat sa lahat ng ginagawa niyo. We do not only want recognitions like this, but rather to positively impact the lives of each Baliwageno child and family towards achieving health and nutritional well-being. And that is our vision translated into action. Maraming salamat po sa inyo. Nandito ngayon, patuloy po tayong maglingkod ng may puso at magtagumpay ng magkakasama. Ang pinakamalaking kayamanan ay kalusugan. At ang susi po dito ay magkaroon ng nutrisyong sapat para sa lahat. Mabuhay po ang nutrisyon sa gitnang Luzon, mabuhay ang nutrisyon sa lalawigan ng Bulacan,
Maraming salamat po at congratulations sa ating lahat. Ang isa pa po naming gustong mangyari, yung mga kabataan sana sa Bulacan, matutunan din nila ang local history. Kaya ngayong gabi, ito ay isang major event dahil sa November 14 ay ang 150th birth anniversary ni General Gregorio del Pilar na isa sa mga bayani ng ating bansa. Maraming salamat po at mag-enjoy tayo sa ating dulang kasaysayan na ginawang musical. Ang gusto ng kinanin lang natin ang kabayanihan ni Goyo upang tayong lahat ay maniwala sa ating sarili na tayo ay pwedeng maging bayani rin ng bayan ito. Patuloy ang bayanihan ng mga Bulakenyo ng mga Pilipino. Maraming salamat. Salamat po sa inyong pagnunood at ngayon nabigyan namin kayo alam yung buhay sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy po sa inyong suporta ay hindi namin isasakatuparan ang proyekto nito ng Pagkasera. Ang aming po layunin sa pagkakanhan na ito ay upawin ang malasakit at pagmamahal sa puso ng bawat isa para sa bayan. Kung si General Goyo po ay namatay para sa bayan, sana po tayong lahat ngayon ay mabuhay para sa bayan. Sa lahat ng bumubuo ng Goyo at 150 para sa bayan, isang dulang musikal ng kabayanihan. Sa inyong malikhaing paraan na pagbibigay bugay kay General Gregorio Goyo del Pilar, ipinapaalala ninyo sa atin na ang kabayanihan ay hindi kailanman naluluma. Ito ay patuloy na nabubuhay sa bawat Bulakenyo may malasakit, tapang at pagmamahal sa bayan. Sa ngalan po ng nag-iisang Davidos Gobernador Daniel Ramirez Fernando, mabuhay ang Kabisera Incorporated, mabuhay ang mga makabagong bayani ng sining at kultura, mabuhay si Goyo sa puso ng bawat Bulakenyo para sa bayan, para sa tagal, para sa kasaysayan. Po ay isang patunay na buhay po yung ating pagtataguyod po ng kasaysayang lokal sa magitan po ng paggamit po ng ating Sinilisik Research Hub. Sa mga nagwagi po ay congratulations po sa ating pong lahat. Susikapin po namin every year na lumaki ang research hub po natin, mailagay po natin ito lahat. Sa tulong po ng lahat ng nandito at dito po sa Bulacan ay maitatayo po namin, may tataguyod natin ito. Hindi para lang magturo, kundi para itampo ang kultura, ang pamana at ang bayani ng Bulacan. Maraming salamat. Ng sining, agham at pananaliksik. Sama-sama nating panalaguin ang Bulacan bilang isang lalawigang kumikilala sa talino, kultura at pagkamalikhain ng bawat kabataan. Binabati ko ang lahat ng lumahok. Marami pong salamat. God bless Bulacan. Mabuhay ang kabataang mananaliksik ng Bulacan. Ang Sinilik
Siniliksik Bulacan program po ay nagsanga sa isang proyekto. Ito po ang Siniliksik Bulacan sa Eskwelahan, kung saan po katuwang po namin kayo. Sa pamamagitan po ng ating parangal na ito ay bigyang pagkilala po ang kahusayan po sa pangangalaga at pagpapahusay pa ng ating mga research hubs. Lahat po kayo ay panalo na. Ang Gawad Singkaban Bulacan Excellence in Tourism Awards ay pagkilala at pasasalamat sa bawat individual, samahan at tanggapan, lokal man o nasyonal, dahil sa pamamagitan nyo ay patuloy na tumataas po ang tourist arrivals at tourism receipts sa ating lalawigan. Sabi nga po, it takes a village to raise a child. In the same way, it takes a community of passionate history enthusiasts, artists, cultural workers, and tourism stakeholders to continue to preserve our cultural heritage and work together for a booming tourism industry. Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa kanilang suporta sa mga programang pangkasaysayan, sining, kultura at turismo. pagkakataon pong ito, isang makabuluhang sandali ang ating masasaksihan sapagkat ating ipinapakilala ang bagong revisyon ng Provincial Ordinance
number 2012-04 na mas kilala bilang Revised Tourism Code of the Province of Bulacan. Ang ordinansang ito ay isinulong ni Board Member Richard A. Roque na pinagtibay ng sangguniang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Vice Governor Alex Castro at inaprubahan ng ating kagalang-galang na Gobernador Daniel R. Fernando. At sa ilalim ng bagong Tourism Code, higit nating pinagtitibay ang pagkakaisa ng mga lungsod, bayan at barangay tungo sa mas maayos, ligtas at makabagong pamamahala sa turismo. Sa mga makita ng inyong mga inisyatibo at dedikasyon, mas lalong tumitingkad ang ganda ng ating kasaysayan at sining dahil sa ating kulturang Bulakenyo. Ang inyong ambag ay hindi lamang sa pagpapalago ng ekonomiya, kundi nagbibigay inspirasyon sa ating mga kababayan na ipagmalaki at pangalagaan ang ating mga pagkakakilanlan bilang mga tunay na anak ng dakilang lalawigan ng Bulacan. Sa bawat museo, pista at tanawing ating itinataguyod, ay naroon ang kwento ng ating kasaysayan. Ang kwento ng mga bayani ng sining at kultura at ng mga mamamayang patuloy na bumubuo ng makabagong muka at magandang imahe ng dakilang probinsya, ang dakilang lalawigan. Palakpakan po natin ang sariling atin, ang Bulacan. Ang tagumpay natin sa turismo ay bunga ng pagtutulungan mula sa mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor, hanggang sa simpleng mamamayan na may pagmamahal sa ating lalawigan. Muli, taus-pusong pagbati sa lahat ng nagwagi at kalahok ng Gawad Singkaban Beth Awards 2025. Sa inyo, patuloy ang aming papuri at suporta. Sama-sama nating isulong ang turismo na may puso, dangal at kasaysayan. Bulacan! Bulacan! Balik-balikan! Dok, ano ba ang sakit na diabetes at paano po ba ito nakakaapekto sa araw-araw na pamumuhay ng isang tao? Ang diabetes mellitus ay isa po sa mga non-communicable diseases po, no? Ang diabetes po ay ang problema po nito ay tungkol sa hormone ng insulin. Hindi po nagpo-produce o gumagawa ng insulin ang ating pong pancreas. Maaaring mag-produce ko konti o kaya naman meron pong insulin bagamat hindi naman nagagamit ng wasto, no? Ang insulin, siya po yung merong control para tumaas, bumaba o mag-normalize ang blood sugar o yung blood glucose level na tinatawag po, no? So ang diabetes po, no, una ay alamin muna natin, no, gaano ba yung impact nito sa ating health po, no? Ito po ay unang-una pang-5 po sa cause leading of death sa Pilipinas, base sa Philippine Statistics Authority. And then sa International Diabetes Foundation ay sabi po dito ang 71 adult population ay 5 million po ay magkakaroon po ng diabetes. So 75% prevalent meron kang risk o panganib na ito ay magkaroon ng diabetes. So, napakalaki ng impact nito sa ating health system po, no, sa ating po mismo. Yes, tama kayo dyan, Dok. Lalo na napakadami pong apektado ng sakit po na ito, no? Dok, kanina nasabi nyo yung tungkol sa insulin, no? Kasi ang insulin po is isang hormone, yes, no, na tumutulong po sa pagproseso. Kaya lang, ito po yung nawawala o nasisira sa pagkakaroon po ng sakit na diabetes, no, Dok? Tama po, no. Particular po, no, may ilang klase po ng insulin po, no. Una yung type 1, pangalawa yung type 2. Yung type 1, kadalas po dyan merong autoimmune problem po, no. Yung pong pancreas natin, meron pong beta cells doon po nag-produce ng insulin. Ang nangyayari po, kapag sinabing autoimmune, yung sarili mong sistema ng katawan, sinisira mo. So, hindi nakakapag-produce ng o kaunti ang napoproduce ng insulin. So, yung type 2 naman, merong insulin pero hindi po nagagamit po, no? At 90% po
ng diabetes ay type 2 diabetes. So, no. And kadalasan po yung type 1 po ay sa edad na bago mag 40 years of age, yan po yung common yung type 1. At more than 40 to 45, type 2 DM o diabetes. Pero Dok, meron din tinatawag na gestational diabetes, no? Para naman sa mga nakikinig sa atin na mga nagbubuntis, Dok. Ano naman po ang gestational diabetes? So, ganun din po, no? Ang gestational diabetes ay pagkakaroon ng diabetes during the pregnancy po, no. Ang problema po diyan ay the usual din po na cause, no, kasi yung po mga pregnant, yung fats niya mas dumadami po, and then yung hormonal changes, napakalaki ng factor. Problema po diyan yung insulin resistance na tinatawag ay mataas po kapag ikaw ay merong gestational diabetes mo. Kaya nga at the age pagka 24 to 28 weeks of age of gestation, kailangan magpa-screen po ang lahat ng buntis. Mga nagbubuntis. And then, kapag yung mga gestational diabetes, malaki po ang chance nila na after ng pregnancy, ay maging matuluyan na magkaroon ng diabetic type 2. Kaya ang ginagawa po, after 6 weeks po, ng postpartum, after mga anak, nagpapa-screening na po yan. And then, kung mag-negative, mag-normalize naman, every 3 years is advised po na magpa-recheck lagi ng blood sugar level. How about, Dok, yung sa anak? Meron bang magiging epekto kung yung ina ay nakaranas po ng gestational diabetes? Yes po, parehas po na magkakaroon ng epekto sa magulang at sa anak. Ang kadalasan po dyan ay, of course, yung sa hereditary po. Pero yung mismo sa during the pregnancy, medyo mas malaki po, mas mabigat ang bata na bago siya inuwan. Natin ang registration. Dahil dito madalas nagkakagulo ang mga riders. So ayon po sa Republic Act 12209, may malinaw ng time frame ngayon. Kapag original sale, ang dealer ang dapat mag-register ng motor sa LTO within 5 working days. So ibig sabihin, kung bumili ka ng brand new na motorcycle ngayong Lunes, no? So, dapat Friday na iproseso na yan ng dealer. Kung second hand naman o buy and sell, di ba? Maraming ganyan, no? Oo. May obligasyon din naman syempre ang seller at buyer. Yung nagbenta, kailangan i-report sa LTO in person o online. Pwede rin online, no? Within 5 working days, no? Tandaan natin, 5 working days lang yan mula sa transaksyon. So, pagkatapos ng transaksyon, dapat ma-file na agad natin yan sa LTO, no? Makapag-report agad tayo. At yung bumili, may 20 working days para ayusin ang transfer ng ownership. Dito pumapasok ang good news, partner. Siyempre, once kompleto ang documents mo, kasama na ang PNP HPG clearance, obligadong ilabas ng LTO ang Certificate of Registration within 2 working days. So, napakabilis lang. Ayon sa batas, ang LTO ang mag-i-issue ng mas malaking plaka. So, readable ito, color-coded, at may tamang font size para kahit 15 meters away, mababasa to, kita pa rin ito. So, ang goal dito ay para mas madaling ma-identify ang rider at ang motor habang nasa kalsada. So, ang good news, wala na yung malaking plaka sa harap na nireklamo dati, may harap, may likod, no, na nakakaapekto sa safety ng mga riders. Ngayon naman, tutungo na tayo sa driving without plate. So, isa sa pinaka-common na violations kasi sa kalsada ay ang pagmamaneho ng motor nang walang plaka. So, sa ilalim ng Republic Act 12209, malinaw na ipinagbabawal ito. So, kung mahuli kang nagmamaneho ng walang plaka o hindi nababasa ang plaka mo, may plaka ka nga pero hindi man mabasa yung number, di ba? May multa ka ng hanggang 5,000 pesos. So, ngayon naman, mga ka-RK, paano kung mawala o manakaw o kaya masira ang plaka ng motor mo? Di ba? So, alam nating madalas itong mangyari, no, lalo na sa atin, minsan dahil sa baha,
o sa aksidente, katulad ng sinabi mo, nakupi yung plate nyo, 'di ba? O simpleng kapabayaan lang. So kaya malinaw ang sinasabi ng RA 12209. Kailangan i-report sa LTO at PNP through the joint LTO-PNP Operations and Control Center within 72 hours mula nang madiskubre mong nawawala o sira ang plaka. Katulad ng ginawa nyo. At kung hindi mo na-report sa loob ng 72 hours, may multa kang hanggang 5,000 pesos. Pero mas mabigat pa kapag yung nawawalang plaka ay ginamit pala sa krimen. Nako po. Kasi kung hindi mo ito na-report sa loob ng 3 days, pwede kang pagmultahin ng hanggang 10,000 pesos. Mga ka-RK, no, malinaw ang sinasabi ng batas. Bawal na bawal ang pakialaman ng plaka. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng galawin, takpan, burahin, baguhin o gumawa ng peking plaka. Simple lang, kung tampering or forging yan, may kasamang multa at pagkakakulong. So, criminal liability pa yan. Ang parusa, partner, mula 20,000 hanggang 50,000 pesos. At posibleng makulong ka pa ng 6 na buwan hanggang 2 taon. So, kung iisipin, mabigat. Pero may dahilan yan. So, kasi kapag may nagtamper o nag-forge ng plate mo, malaking epekto sa law enforcement at sa public safety. Dako naman tayo sa section 13, no? Use of a stolen number plate. No, isa sa pinakamabigat na bahagi ng Republic Act 12209 ay yung paggamit ng nakaw na plaka. Oo. Ayon sa section 13, kung mahuhuli kang gumagamit ng plaka na ninakaw o galing sa hindi otorisadong pinagmulan, may kaakibat na mabigat na parusa. 20,000 na multa at posibleng makasuhan sa ilalim ng revised penal codes. Hindi lang puro penalty, syempre, ang bawal at ang laman ng batas, 'di ba? Meron din itong transition period, syempre, para makapaghanda ang lahat ng riders. So ayon po sa section 19 ng RA 12209, may deadline tayo para ayusin ang ating mga plaka. Nakasaad na lahat ng motorcycle owners na may plaka na hindi tugma sa bagong standard ay kailangan mag-renew ng registration at mag-apply ng bagong readable number plate, hindi lalampas ng December 31, 2025. No? Binigyan din ng deadline ng LTO hanggang June 30, 2026, dapat ay nailabas na nila lahat ng bagong plaka. So kung isa-summarize natin, simple lang ang mensahe ng RA 12209. So siguraduhin mong legal, maayos at kumpleto ang plaka at papeles ng motor mo. So hindi lang ito para iwas multa, kundi para sa kaligtasan ng mga. Nga po ay ating ipinagdiriwang ang National Family Week. Isang espesyal na pagkakataon para bigyang pugay ang pinakamahalagang yaman ng ating buhay, ang ating pamilya. Sa kabila po ng pagbabago ng panahon, ng hamon ng trabaho, teknolohiya at distansya, nananatiling matibay ang pundasyon ng bawat Filipino, ang pagmamahalan at pagkakaisa sa loob ng tahanan. Ngayong taon nga po ang ating tema ay pamilyang tumutugon sa pagbabago ng panahon. Ano po? Kaugnay po nitong nakaraang Biyernes po, ika-19 ng Setyembre, ay naglabas po ang Malacanang ng Memorandum Circular Number 96 at hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng memo po. Pursuant to Proclamation Number 60, Series of 1992, which declared the last week of September of every year as Family Week, and Proclamation Number 326, Series of 2012, which declared the fourth Monday of September of every year as Kainang Pamilya Mahalaga Day. Work in government offices in the executive branch shall be suspended on 22nd of September starting 1 p.m. Sa bawat kwento ng ating buhay, may isang samahan na palaging nandyan bilang ating unang sandigan. At iyon nga po ang ating pamilya. Dito umuusbong ang pagmamahalan, ang pagtutulungan at mga aral na naging gabay natin habang tayo'y lumalaki. Ngunit higit pa sa pagiging tahanan, ang pamilya ay siyang haligi ng ating pagkatao at pundasyon ng isang matatag na lipunan.
Kaya ngayong pagdiriwang ng National Family Filipino Week, bigyan din natin ng kahalagahan ng matibay na ugnayan ng pamilya sapagkat kapag buo at matatag ang pamilya, mas buo at mas matibay rin ang ating bayan. Ang ating pamilya po ang ating unang tahanan. Sa loob ng tahanan, una natin natututuhan kung paano rumispeto, paano magmalasakit at paano magkaroon ng disiplina. Kung sa bahay o sa iyong tahanan, marunong ka ng dumisiplina, yan po ay daladala mo kahit saan ka man makarating. Ang ating din pong pamilya ang bumubuo po sa ating pagkatao at pagkakakilanlan. Ang ating pong asal, ang ating pong pananaw at pagkatao ng isang individual ay nakaugnay po sa kanyang karanasan sa pamilya. Kung ano po yung nakikita natin sa loob ng ating tahanan, ito rin po ay ating nadadala at ito po ay huhubog po sa iyo bilang isang individual, bilang isang mamamayan ng ating bansa. Ang ating pamilya din po ang sandigan natin sa panahon ng pagsubok. Sa gitna ng problema, yan man po ay pinansyal, emosyonal o pangkalusugan, pamilya po ang ating unang sumasalo at nagbibigay ng lakas. Ang pagkakaisa ng pamilya ang nagpapalakas ng loob ng bawat miyembro. Ito po ay paraan po para pa din sa strong family bonds natin. Maraming pagsubok po ang kinakaharap ng bawat pamilya. Isa na nga po at pangkaraniwan ang pagkikahiwalay dahil sa trabaho sa ibang bansa. Maraming magulang nga po ang napipilitang maging OFW upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Bagamat nagiging daan ito para mas maayos na kabuhayan, nag-iiwan naman ito ng puwang sa emosyonal na ugnayan sa loob ng tahanan. Madalas, mga tawag o video chat na lamang po ang nagiging tulay ng komunikasyon. Nandito po ang tinatawag na secret recipe, ang balanse ng pagmamahal at disiplina. Dapat manatiling matatag ang magulang bilang gabay, ngunit dapat ding maging bukas sa pakikinig, pag-unawa at pagtanggap sa pagbabago ng panahon. Sa ganitong paraan na ipapasa natin ang mga tradisyonal na pagpapahalaga tulad ng respeto, malasakit at pananampalataya habang tinuturuan po natin ang ating mga anak na maging handa sa mga hamon na makabagong buhay. Ano ba itong Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System? At bigyan mo naman kami ng information kung ano ito. Nabanggit nga po ni Ate Dayan kanina na ang pag-uusapan natin ay itong Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. At sa katunayan, ito nga po ay napahapyawan na natin noong nakaraan nating talakayan noong pinag-usapan natin ang Kadiwa ng Pangulo Program. At itong Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System, Ate Dayan, o mas kilala natin sa tawag na FEDIS, ay isang web-based information system na ginagamit ng Department of Agriculture para sila ay makapagbalangkas ng mga programa at naaangkop na proyekto para sa ating mga magsasaka at mga ingisda para sa enterprise development. So sabi mo, ano siya, web-based information system. So ano ba siya, accessible ba itong web na to? Accessible ang website na ito para sa mga online registrants natin. Maaari silang bumisita sa ating FEDIS portal sa www.fedis.da.gov.ph. Okay, so ano naman pala siya, accessible naman po sa ating mga tagapakinig. Pero ano ba yung benepisyo ng halimbawa may yung farmer or fisher folks, ano magiging benepisyo nila pagka nag-register sila dito sa Ayan, napakagandang tanong Ate Dayan. Ang pagpaparehistro po natin sa FEDIS ay maaari nating magamit sa iba't ibang programa at proyekto ng Department of Agriculture. Una na dito ay yung market linkage, yung nabanggit natin noong nakaraan, ang pakikilahok sa Kadiwa ng Pangulo Program. Pangalawa ay sa loan program, ang ASEF at ang ACPC. At ang pangatlo ay ang ating grant program, yung sa ating farm mechanization at yung ating tinatawag na Enhanced Kadiwa Financial Grant. Maaari rin nating magamit itong FEDIS registration natin para sa pagdalo sa mga pagsasanay na isinasagawa ng ATI at ganoon din para sa ating mga subsidy program. Meron part ng system na nakikita natin yung mga available programs na maaari natin ma-access through registration po sa FEDIS. So nakakatuwa kasi hindi na nalilimitahan na at least meron na ring
access yung ating mga farmers and fisher folks dito sa mga ganitong klase ng system or ng mga programs na ito. So, sa FEDIS ba, sino-sino yung mga pwedeng magrehistro? And napakagandang tanong at Dayan, no? So, ang tawag natin dito ay Farmers and Fisherfolk Enterprise. So, isa sa maaaring magparehistro sa ating FEDIS ay ang ating mga samahan o organisadong samahan o kooperatiba ng mga magsasaka at mangingisda. Pangalawa, yung ating mga agri-fishery enterprises na engage sa production, sa processing, sa marketing, at sa delivery or distribution ng mga agricultural and fishery commodities like yung mga trackings, warehousing, storage, wholesale trading, mga retail selling. Ganon din sa production sa crops, livestock, fisheries and aquaculture. Pangatlo, pwede ring mag-participate or magparehistro yung ating mga non-FFEs o yung ating mga small-medium enterprises na engage pa rin of course sa production, pwedeng sa processing, sa marketing, at sa distribution ng mga produkto ng ating mga local farmers and fisherfolk. Okay, so babalik ako sa Farmers and Fisherfolk Enterprise. So, 'di ba sa ating tanggapan meron tayong mga FCAs na kumbaga parang binubuo or may mga kliyente tayo ng mga FCA. So pwede silang magrehistro dito. No? Tama, Ate Dayan, pwede silang magpa-register dito. Tapos bukod dito, yung magiging na-register sila, so magkakaroon sila ng benepisyo with regards doon sa market linkage. Pwede din silang mag-avail nung sa loan program. Basta ma-meet nila yung requirements and standards ng system. Tama, no? Okay. So, ayan na, no? Ang tanong ng lahat, paano ba makapagpaparehistro sa FEDIS? Okay, so meron tayong dalawang paraan no, ng pagpaparehistro sa FEDIS. Unahin na natin yung ating tinatawag na web-based o online registration. Okay. Nabanggit ko nga kanina na maaari silang magpunta sa ating FEDIS portal. Mag-visit lamang sa ating www.fedis.da.gov.ph. Dito kayo yung personal na mag-i-input ng inyong mga detalye, ng mga impormasyon at magsasubmit ng mga kinakailangang dokumento. Yung isa naman nating paraan ay yung tinatawag natin na manual registration kung saan ang inyo pong mga dokumento, yung mga documentary requirements ay maaari ninyong ipasa sa AMAS, Agribusiness and Marketing Assistance Services sa Central Office. Maaari din sa DA Region, maaari din po sa Municipal and City Agriculture Offices. Ito po ay dadalhin sa ating tanggapan at maaari nyo rin pong direktang isubmit ito sa ating tanggapan sa ating office. Wala kayo nyo, panibagong episode na naman po ang ating pinagsaluhan. Ang mga tampok nating balita ay nagsilbing daan upang maipaabot natin sa ating mga mamamayan ang ating pagpapahalaga sa lahat ng sektor na bumubuo po sa ating lalawigan. Tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong para sa kaginawahan ng bawat pamilyang Bulakenyo. Patuloy po nating mahalin at angkilikin ang sarili natin. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Sana'y patuloy niyong suportahan at subaybayan ang Galing Bulacan. Kung may nais po kayong ibahaging kwento o feedback, ipalo lamang po kami sa aming social media pages. Ako pong inyong lingkod, Governor Daniel Ramirez Fernando. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan.